Sa video ito, pag-usapan natin yung naging proseso ng pag-vinyl wrap natin dito kay Scarlett or dito sa ating Honda Click 150. Ano nga ba yung advantage at disadvantage ng pag-vinyl wrap at kung mas okay nga ba ito kaysa sa repaint? At kung ano yung mga kailangan nating malaman bago tayo mag-vinyl wrap at kung ano yung gagamitin natin, pati na rin yung step-by-step process ng pagsasagawa nito. So para po sa mga hindi nakakaalam, ang pag-vinyl wrap ay isang alternatibong paraan para makulayan po yung fairings or yung balat ng ating mga motor or kahit na mga sasakyan. So basically parang babalutan lang natin siya nitong colored na vinyl po natin or parang sticker at yun na po yung magsisilbing kulay nitong ating mga motor. So para may idea po kayo, itong kulay ng vinyl wrap po natin ay bloody red. So na-order po siya online at ganito po yung itsura niya. Parang dark red, parang moonlight red at nagdedepende yung pagka-dark niya depende sa tama ng araw or ng liwanag. So kung kaya naman may nakita tayong parang dark yung dating at may part naman na parang bright red po siya. So para sa mga nagtatanong, yung ganitong kulay ay pasok pa rin sa rehistro at hindi mahuli or magmumulta sa LTO dahil yung mga nasa papel naman po natin ay mga general colors yan. So dito sa papel ng Scarlett nakasulat sa kulay ng motor natin is red. So kahit candy red, moonlight red, bright red po yung kulay po natin sa kanya, okay lang as long as madidistinguish po agad siya na kulay pula. Pero this month or next month magpaparehistro din po tayo. So update ko kayo about doon kung may questionin po about sa kulay niyan. Ano nga ba yung advantage at disadvantage nito kumpara sa magre-repaint na lang po tayo ng ating mga fairings? Actually nung una gusto kong i-DIY repaint ito kaso sobrang hirap kunin ng moonlight red or hirap niya timplahin lalo na kung bibili lang tayo ng disposable na spray bottle which is limited lang yung mga kulay at kailangan pang ipag-mix-mix para makuha yung gusto na kulay natin. Di tulad sa mga nag-i-spray talaga or nagpa-powder coat yun, naghahalo sila ng kulay kaya makuha mo yung kulay na gusto mo. Pero tayo kasi gusto natin ng thrill, gusto natin ng excitement, gusto natin mag-DIY. So kung kaya naman may nakita ako online na gusto kong kulay kaso vinyl wrap po siya, ang gagawin po natin is manumanong ididikit po siya sa fairings ng ating mga motor. So dito kasi sa vinyl wrapping, kita mo na agad yung output or yung kulay na magiging fairings mo base sa binili mo na vinyl wrap. Yung mahirap lang talaga dito is yung pag dinidikit mo na. So mamaya pagkita ko i-process. Sa repaint kasi parang nagbubuga-buga ka lang ng spray at kailangan mo lang makutan lahat ng parts para maganda yung output. Pero may mga pros and cons din naman yung pag-vinyl wrap at saka pagre-repaint. So yan yung pag-usapan natin. Tumauna tayo sa advantage at disadvantage ng proseso. So sa vinyl wrapping medyo matagal yung magiging proseso natin dito dahil kailangan po nating unti-untiin, kailangan po nating initin at kailangan pulido po yung pagkakadikit ng sticker natin, walang mga lobo-lobo. Kaya medyo matagal po yung proseso niya kumpara sa pagre-repaint which is kaya ng isang araw yung buong mga kaha po natin. Basta mapatuyo lang po natin siya ng maayos sa araw. Tapos sa mga nagpa-powder coat, meron po silang lalagyan, parang ino-oven po nila. Kaya medyo mabilis lang yung pagre-repaint kaysa sa pag-vinyl wrap. So about naman po sa magagastos natin, vinyl wrap versus sa repaint. Sa paint po kasi, sa repaint, yung mga pintura yung gagastusin po natin. Or kung magpapa-powder coat po tayo, may mga fixed price na po dyan. Ewan ko lang kung magkano yung price ng pagre-repaint or powder coat ng buong kaha. Sabihin na lang natin siguro na mga 5 to 10k yung gastos natin. Depende pa yan kung magdi-DIY ka or ipapa-powder coat mo tsaka yung brand ng pintura. Pero dito sa vinyl wrap, para may idea rin po kayo, gumamit po tayo ng 4 na rolyo ng 20 by 60 or 2 by 5 feet nitong ating vinyl wrap. So nagra-range po ng 450 yung kada isang rolyo. Maglalagay din po ng link. So umabot po ng 1.8 yung 4 na rolyo ng vinyl po natin. At nalagyan na po natin lahat ng parts. Yung nakikita nyo na yan. Ayan, ito palodot, taas, likod. Yung mga part na yan. So 4 na rolyo, nagkasya. Siyempre bukod dito may mga iba pa tayong ginamit tulad ng heat gun or hair dryer. Kung wala pa kayo noon, kailangan yung bumili para may dikit nyo siya na maayos. Tapos ayun, siyempre kung marunong kayo mag vinyl wrap, mag DIY, mas makakatipid kayo kasi kung ipapatrabaho nyo pa yan sa ibang tao or ipapa-vinyl wrap nyo sa ibang tao is dadagdag pa kayo ng bayad. So may bayad pa yung labor. Kaya naman bukod dun sa 1.8 na binanggit ko sa inyo kanina, sabihin na lang natin mga 1,000 yung labor or mahigit pa. Depende na lang sa lalapitan nyo. So aabot
aabot siguro ng mga approximately 3K to 5K, no? Sabihin na natin mga ganun. Pero tayo dito, rough estimate, 4 na rolyo. So 1.8 lang yung vinyl wrap kung yun lang. Tayo nag-DIY, so yun lang yung halos gastos po natin, 1.8. So comment nyo nga din kung magkano yung pagpa-powder coat ng buong kaha, or kung nagre-paint kayo, magkano yung nagastos nyo sa pagre-repaint ng buong kaha na yan, itong buo na yan, para makompare po natin siya sa vinyl wrapping natin na 1.8 yung gastos natin. So advantage pa po ng pagbi-vinyl wrap is kapag kung may masira man or may magasgas na isang panel, halimbawa na lang itong part na to, pwede po natin siyang palitan agad. Pwede po natin siyang i-wrap, balutan agad nito para maayos po natin yung problema natin. Kumbaga magmamatch po ulit siya dito at mawawala po yung gasgas natin, which is hindi kaya ng mga repaint, lalo na kung nagpa-powder coat kayo sa mga shop. Kung may magasgas man na isang part po dyan, is kailangan nyo pandalin ulit doon sa repaint shop na pwede pang mag-consume ng maraming oras. Di tulad na lang kapag may extra kayo katulad nito, kung sakali mang may magasgas po dyan, irarap ko lang ulit agad at maayos na po yung problema natin. Pero kung DIY nyo naman yung pagre-repaint, yung pinaka problema lang dito is kapag naubusan kayo ng spray paint, or kung mahirap kunin yung kulay, halimbawa na lang kung moonlight red yung ginawa nyo tas DIY nyo yan, alam ko maraming combination po niyan na kailangan gawin. Kung kaya naman minsan hindi na siya nagmamatch dun sa una nyong pininturahan. Pero case to case basis naman po palagi yan. Depende po yan sa sitwasyon at kung ano po yung meron po tayo. Pero yun, basically advantage nitong vinyl wrap, mapapalitan mo agad or mararap yung part na nagasgas sa iyong mga fairings. So about naman po sa output ng vinyl wrap versus sa mga repainted na mga fairings, ano nga ba yung pinagkaiba? Actually ito na pagkakamalan na repainted, kumbaga akala nila pininturahan lang po ito, at hanggat di ko sinasabi na vinyl wrap lang po siya, binalutan ko lang po siya, hindi po nila marirealize. So in short, yung dating din ng mga vinyl wrap na katulad po niyan is parang repainted na rin po siya, parang pininturahan din po. Pero ito po yung honest na disadvantage ko about dito sa pagra-wrap nitong ating mga fairings, kasi kung lalapitan natin, may makikita tayong mga lobo-lobo dyan. Hindi ko lang alam, pagkakamali ako, pero ginawa ko naman lahat. Pero kung makikita nyo, may mga part na may lobo, may part na umumbok, may part na imperfections pa rin naman, pero hindi naman sobrang dami. Siguro nasa nagrarap na lang yan, pero kung makikita nyo naman, mga imperfections na ng konti kapag nilapitan po natin, katulad na lang ng mga yan. Tulad ng mga ito, mga lukot-lukot, kasi nga parang sticker yung vinyl po natin, at may limit po siya na may stretch, kasi kung makikita nyo naman yung mga fairings po natin, ang daming kurba-kurba, kaya naman may mga part na yung vinyl po natin is sobrang stretch niya, hindi na kinakaya, minsan napupunit, minsan lumolobo, which is hindi po natin makikita sa mga repaint or sa mga powder coat, kasi sobrang smooth po nun, makukot po lahat, wala po tayong makikitang mga lukot, may mga lobo-lobo kapag mga repainted. Also sa pagrarap po natin, may part na dugtong na po talaga tayo, katulad na lang po nito. May dugtog po yan, may putol, kumbaga hindi siya buong narap, kaya naman kailangan kong putulin dahil hindi na po ma-stretch ng maayos at hindi na po makot ng maayos itong fairings natin. Kailangan natin putulin yung wrap, kaya may linya po tayo makikita dyan. Pero yung ibang part lang naman, pero dito sa part na to, goods yan, wala po tayong putol dito. May mga part lang na sobrang banat at naglukot. Ito i-retouch ko to, babalutan ko ulit itong part na to. Banat na yan, kaya hindi na talaga kaya. Kaya naman napunit siya. Also, ayan, kung makikita nyo, may mga part dito. So yun yung disadvantage ko, honest disadvantage sa pagrarap, sa pagbibinyl wrap. Pero overall, halos kapares niya lang po yung output ng pagre-repaint in terms of sa keenness, sa itsura. Glossy naman po itong nabili po natin, kaya naman mukha talaga siyang repainted. Siguro depende na lang yung linis ng trabaho, depende sa magrarap. Pero tayo, ayan, ginawa naman natin lahat ng kaya po natin. May mga konting imperfections lang tayong nakikita. So ayan, dito sa front fender, kung makikita nyo, smooth na smooth siya, no? Pero may mga konting puldik yan, mga lobo, siguro na ipon na hangin. Tapos dito sa part na to, kailangan natin magtabas, kaya may linya po yan. Pero hindi naman halata sa malayo, kasi hindi na po siya malukot ng maayos eh. Pero overall, ayan
Ganda niya. By the way, sa mga nagtatanong kung mabilis mabakbak to, update ko na lang po kayo katagalan, pero so far so good is hindi naman po lumolobo yung mga ibang parts. Hindi naman nababakbak yung ibang parts. At saka nilak naman po natin yan sa gilid. Kung makikita nyo, ito sa mga part na to sa ilalim, ay naka-vinyl wrap po siya, tapos dinikitan ko po siya ng super glue or shoe glue para safe na safe po siya at hindi po siya mababakbak. Kasi pag nabakbak po yan, tuloy-tuloy na po yan. Pero dito sa edges, makikita nyo, ayan, vinyl wrap, smooth na smooth yung dating po niya. Kasi hanggang ilalim po yung pagkarap po natin, katulad niyan. So ayan, alam nyo na yung advantage, disadvantage, pros and cons ng repaint versus sa vinyl wrapping. Punta na po tayo sa proseso ng pag-vinyl wrapping po natin, kung paano po natin ni-wrap itong si Scarlett natin. So, syempre, kailangan po natin ng vinyl wrap. Nasa inyo na po kung anong kulay yung gusto nyong ipang-wrap sa inyong mga motor. Ito, bloody red, 4 na rolyo nito na 2x5 feet or 20 by 60 inches. Lagay ako ng link para may reference po kayo na pag-orderan kung gusto nyo rin ng ganyan. Also, syempre, dahil may vinyl tayo, kailangan natin siyang i-stretch. Kaya naman gagamit po tayo ng heat gun. So ito, binili ko pa po sa halagang 200, 300 kung di ako nagkakamali. Budget meal lang siya. Pero kung wala, pwede rin naman po yung hair dryer kasi mainit naman po yung buga po nun. Kailangan din natin ng cutter, precision cutter, yung medyo matulis. Syempre, para accurate po yung mga pagtatabas natin dito sa ating mga vinyl wrap. Maganda yung mga edges, mga dulo-dulo at hindi marumi tignan yung pagkakakat natin sa loob. Gamit rin po tayo ng squeegee, ewan ko kung yun yung tawag dyan, pero squeegee yung tawag nila dito. Ito yung ginagamit para i-DN yung part na nainitan na po natin. Pero ako, most of the time, daliri lang ginamit ko kasi mas smooth tsaka mas reliable sa akin. So daliri lang po yung ginamit ko, pero pwede rin naman ito. Gamit din po tayo ng liha tapos alcohol. So sa proseso na po yan. So yung una natin ginawa, syempre binaklas natin yung mga fairings natin. Kung gusto nyo ng reference sa pagbabaklas, may video po tayo dyan. Hindi ko na naipakita dito sa pagrarap, pero yun, kailangan natin baklasin lahat ng parts, lahat ng panels na irarap po natin para madali po natin silang ma-wrap. Hindi po natin sila pwedeng i-wrap na nandito lang po sila sa ating mga motor. Katapos nun, dahil itong Click 150 natin is matte red po siya at hindi po sobrang kinis ng fairings niya, di tulad ng mga glossy na fairings na mga 125. Kailangan pa po natin siyang lihain. Pero kung glossy na po yung inyong mga fairings, no need na po na lihain. Ito yung sa atin kasi medyo may texture lang yung matte kaya hindi po siya sobrang kinis. Niliha po natin ng 800 tapos 1,000 para pinong-pino po yung ating mga fairings bago po natin siya i-wrap. Pagkatapos po natin naliha yung mga panel po natin, fairings po natin, pinahiran po natin siya ng alcohol para walang maiwang residue dito sa mga fairings po natin, mga alikabok, mga kulay or etc. kahit pa mga germs, si alcohol to. So yun, pinahiran po natin tas patutuyuin lang po natin siya. Pagkatapos nun, kunin natin yung part ng fairings natin na irarap na po natin. So piece by piece naman po yan per pieza. Halimbawa, ito muna or ito muna or ito muna. Nasa inyo naman kung anong unahin nyo. Wala namang kailangang mauna dyan. Tante lang yung mga irarap nyo, i-ready nyo na. So kunin nyo yung part ng irarap nyo tapos i-unroll po natin itong ating mga vinyl wrap. Ilapag po natin siya sa lamesa tapos kunin po natin or ilapag po natin yung ating mga irarap dito sa gitna ng ating mga vinyl wrap para sukatin yung part na irarap po natin. Make sure lang po natin na mag-leave tayo ng malaking allowance dahil pag nag-wrap po tayo, hindi po natin alam kung mabibitin po yan dahil nga flexible po ito. Kaya mas okay, lakihan po natin yung allowance. Nasa gayon, hindi po siya mabibitin, walang putol-putol po yung mga pagrarap po natin at buo po siya katulad na lang nito. Ayan, malaki or mahaba yung vinyl wrap na nilatag po natin dito. Pero gugupitin po natin siya at pagkatapos nun, i-unwrap na po natin itong mga vinyl sticker po natin para idikit sa fairings po natin. So yung vinyl wrap po natin may dalawang layer dito sa taas. Ito, di ko sure kung natanggal na yung layer niya sa taas, which is yung pamprotekta niya. Ayun, nandito pa. Ayan o, natatanggal siya. Itong clear na part na to, pamprotekta yan sa vinyl wrap. Pwede nyo nang tanggalin kung mag-wrap na kayo. Tapos itong part ng likod, yan po ay dumidikit na po yan. Ito na po yung sticker part na ididikit po natin sa fairings po natin. Parang basic concept lang po yan para magdidikit lang tayo ng sticker sa fairings po natin. Ang challenge lang dito, kailangan po natin siyang banatin para ay hulma po sa fairings na pagdidikitan po natin katulad na lang nito kasi aming kurba-kurba po yan, medyo mahirapan po tayo. Kailangan tamang paggamit din
ng heat gun po natin or ng hair dryer. So, idikit lang po muna natin yung part, yung initial part kung saan tayo mag-start. Tapos, pag nadikit na natin, paunti-unti po natin siyang gagamitan nitong ating gun or hair dryer. Tapos, pag medyo uminit na is medyo squeeze na po natin ng daliri po natin. Sa paggamit ng heat gun, dapat hindi po sobrang tagal na mag-i-stay siya sa ating mga vinyl dahil pwede siyang masunog. So tamang init lang para lumambot po siya at mag-stretch po siya. Tapos kung may mga parts na medyo lumobo, pwede nyo naman bakbakin ulit yan tapos idikit ulit para matanggal parang mga bula or parang lobo para nang sa ganun makinis yung maging output nyo. So ito kahit ilang bakbak naman to, tinanggal balik nyo naman to is dumidikit naman po siya ulit basta mainitan lang. So yun po yung kagandahan ng vinyl po natin. So medyo tiyagaan lang po siya, tas gawin lang po natin siya sa lahat ng parts. So pag natapos na natin, gupitin po natin yung edges sa gilid-gilid, tapos tutupi po natin siya para nang sa gayon is kumapit po siya. Ang kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, kumapit po siya dito sa pinaka-fairings po natin. At smooth po yung maging edges po dito. So ayan, smooth yan, nakatiklop yan, papasok dito sa loob, kung kaya naman wala po tayo masyadong makikitang putol ng ating mga vinyl wrap po dyan. Ayan o, smooth, ayan, smooth, nakatupi po siya paloob, tapos dinikit po natin ng super glue. Kaya naman medyo malinis po siya tignan, no? So same process lang po yung gagawin natin sa lahat ng panel. Ang challenge lang dito kapag medyo kurba yung fairings na didikitan natin, mas challenging din at mas babanatin natin yung ating mga vinyl wrap. So kapag medyo pantay or platado or wala masyadong kurba, dun medyo magaan lang po yung trabaho natin.
So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY vinyl wrap ng ating mga motor na si Scarlett. Ganda oh. Bye bye.